Banal, dakilang Diyos at sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, O Diyos, abutin mo po ang aming mga kapatiran sa dakong ito. Amang banal, langisan mo yung salita, sa ganang akin wala akong magagawa, mahal Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa mga oras na ito at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga puan, mga minamahal ko. At salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. At tayo po ay mga minamahal, muling binigyan ng lakas ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Upang ating pong luwalhatiin siya, papurihan siya. Purihin ang mahal Panginoon, mga mahal. At bago lahat, mga kapatid, pinakamataas pong pagpupuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, may mahal. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga kapatid ko, na kanyang iniwan sa atin, yung kanyang mga anointed preaching, teaching, mga minamahal ko, na siya nating mga kapatid, pinasalamatan sa dakilang Diyos, sapagkat dahil sa kanilang mga turot aral, mga mahal, tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, ating beloved the whole Almeida family, nais ko magpaabot po. Ngayon mahal ng aking pagbati, paggalang po. At ganoon din sa aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, maging sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran, sa lahat ng ating mga viewers, ngayon mahal, mga baguhan, mga kapatid, sama-sama tayo sa Ebanghelyo, sa salita ng dakilang Diyos. Buksan natin ang ating unang talata, ngayon mahal, sa John chapter 6, verse 63, mga kapatid. Juan kapitulo 6, talatang 6, kabanatang 6, talatang 63. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dakilang Diyos, magpala ng kanyang salita, mga kapatid. Meron ba tayong English, mga minamahal? Sa ating pong unang talata, sa ating John chapter 6, verse 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Purihin ang ating dakilang Diyos. God's word is alive, mga minamahal. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Yan po, mga minamahal, ang ating title, mga kapatid ko. Ang salita ng dakilang Diyos, mga mahal, ay buhay, na siya nating buhay. Amen. Praise the Lord. At dahil po sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay mga kapatid, tayo po'y pinagpalang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoong ebanghelyo, mga mahal, ang ating pong nasumpungan sa banal na gawaing ito. Praise the Lord. Ay mahal, at yan po ay sa matyagang pagtuturo, mga kapatid ko, paghubog sa atin ng salita ng dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ay mahal, amen. Praise God. Kaya mga minamahal, huwag niyong kalimutan itong salita ng mahal na Panginoon. Ito po ay buhay natin, mga kapatid. Ito po ay buhay natin. Kailangan magkaroon ka ng buhay, mga minamahal, mula sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kinakailangan yung Word of God, magkaroon po yan ng buhay, mga minamahal. Magkaroon po ng epekto sa ating mga buhay. Kailangan matupad po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay dahil tayo po'y naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen ba, mga mahal? Kaya sikapin natin, mga mahal, tanggapin natin ang Word of God, mga kapatid ko, kahit ayaw pakinggan, mga minamahal, ang ating mga tenga. Amen? Kinakailangan nating tanggapin, mga minamahal, ang salita ng dakilang Diyos. Kahit ayaw pakinggan ang pandinig po natin. Kahit ayaw tanggapin ng katawan natin ang Word of God, mga minamahal. Dapat po ang salita ng dakilang Diyos ay maging katanggap-tanggap sa atin. Bakit? Ang salita po ng dakilang Diyos, mga minamahal, siyang pag-asa nating lahat. Wala na pong iba. Amen? Siya po ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, mga kapatid ko. Praise the Lord. At nagbibigay po ito ng mga minamahal ng kagalingan sa ating mga buhay.
mula sa pagiging alipin natin ng kasalanan, tungo po sa pinagpalang buhay, from sinful life to holy life, mga minamahal, from rag to riches, mga kapatid ko, tayo po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos mula sa ating katawan, mga minamahal na ito. Amen? Sa loob at labas ng ating katawan, ang minamahal, maging sa ekonomiya ng ating pong mga pamilya, mga kapatid, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sinasabi ng Psalms chapter 107 verse 20, mga kapatid, sinugo ng dakilang Diyos yung kanyang salita upang tayo po'y pagalingin ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo sa Tagalog. Mga awit, chapter 107, verse 20. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 107, versikulo 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga kapapahamak. Lahat magsabing praise the Lord. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, mga kapatid. Grabe pala yon. Kaya mga minamahal, pahalagahan po natin ang ating pong napapakinggang salita ng dakilang Diyos. Mga kapatid, kaya binigay pala ang salita ng dakilang Diyos sa atin upang hindi raw tayo mapahamak. Kaya si King David po, nung mabasa niya ang Word of God, may mahal, alam po ninyo mga kapatid ko, nung malaman niya yung Word of God, ito po ang prayer ni David. Psalms chapter 19 verse 14. Sabi ng Bible, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 19, versikulo 14. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay ng aking puso ay iyong paningin, sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. O Diyos, naway ang aking bibig, sabi niya rito, at ang haka o pagbubulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Mga minamahal, sa Tagalog po ang sabi, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin. Kulang. Pero sa English, mga minamahal, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Amen. Nawa ang aking mga salita, nawa ang pagbubulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap po sa iyo, O Diyos. Yan ang sabi ni David. Mula nang mabasa niya, maging mahal. Amen? Yung kalooban ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya kung babalikan po natin, mga minamahal, sa John chapter 6, verse 63, mga kapatid, itong key verse natin. Sabi rito, ang Espiritu ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabangan, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya naalala nyo ang sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda, mga mahal, nung araw, bantayan natin yung tatlong ito. Bantayan natin, mga anak ng Diyos, ang tatlong ito. Mind, will, and emotion, mga kapatid. Mind, will, and emotion. Ang taong pinabayaan niya yung kanyang katawan, may mahal, na hindi pinamuhay ang salita ng Diyos, mga kapatid, mas pinili niyang mamuhay yung katawan niya sa kasalanan, mga mahal. Alam niyo, hindi po itong katawan na itong haharap sa Diyos eh. Yung kaluluwa natin, mga kapatid. Lahat magsabing amen? Hindi ito. Ito pong katawan natin, pagkain lang ng uod ito, pagdating sa libingan. Amen po ba? Yung ating mga kaluluwa, mga kapatid, ang haharap sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga mahal, kung pabayaan ang kaluluwa natin, itong ating physical na katawan, mga kapatid ko, na mamuhay sa kasalanan at hindi maglingkod sa Diyos, at pagbigyan natin, mga minamahal, yung hilig ng ating laman. Pagbibigyan natin, mga kapatid ko, yung nais, mga minamahal, ng laman natin. Ayaw dumalo ng laman natin. Ayaw pong magpuri ng laman natin. Ayaw po, mga minamahal, gumawa ng kalooban ng Diyos yung ating mga katawang ito. Panlupa, mga minamahal ko. Napakadelikado po niyan, mga kapatid. Ulitin ko po, hindi yung katawang ito ang haharap sa dakilang Diyos, kundi kaluluwa. Yan po ang hahatulan ng dakilang Diyos kung ano yung ginawa mo sa physical mong katawan sa lupa.
Amen ba? At kapag mamamatay na po ang tao, mga minamahal, at alam niyang makasalanan siya, mga kapatid, bago siya pupunta sa impyerno, bago siya malagutan ng hininga, mapapansin mo, tumutulo yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Bago siya malagutan ng hininga. Umiiyak siya kung bakit pinabayaan niya yung physical niyang katawan na sumunod, mga minamahal, sa kasalanan. Amen ba? Iniiyak niya, mga minamahal ko, kung bakit pinabayaan niya yung kanyang katawan, mga minamahal ko, na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. And his own will, his own mind, and his own emotion, mga minamahal, yun po yung magdadala sa kanya sa impyerno. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 6, verse 7 and 8, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen? Tingnan niyo sa Tagalog. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang anihin niya. Sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Say praise the Lord. Ini-encourage tayo, mga inamahal, ng talatang ito, mga kapatid, na maging masipag tayo. Maging mapagsumikap sa paggawa daw ng mabuti. Mapagsumikap sa spiritual. Magpakainit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag daw tayong gumawa ng masama. Dahil, mga minamahal, sabi ron, we reap what we sow. Kung ano yung tinanim natin, yun ang ating aanihin. Lahat magsabing amen. Kaya naalala kong, beloved Honorable Pastor, muli mo mahal, kapag nakita niya, mga kapatid ko, yung Kristiyano na nagpapabaya sa kaligtasan, umiiling ang mahal na pastor. Umiiling lang siya at ang sabi niya, wala kang ibang dinadaya kundi ang sarili mo. Sabi ng beloved pastor, sarili mo ang dinadaya mo. Amen? Praise the Lord. We reap what we sow, sabi ng Bible. Kaya yung mga taong naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade, pinagpapalayang mga yan. Mga minamahal. Bakit? Naturuan tayo Na-motivate tayo sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Ibang-iba, mga mahal, ang ating church kaysa ibang pananampalataya, mga kapatid. Bakit, mga minamahal, ang taas ng standard kasi ng Jesus Miracle Crusade. Amen ba? Mga minamahal, kaiba tayo, mga kapatid ko, sa lahat. You are blessed among blessed. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. E tingnan niyo yung mga taong naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa banal na gawaing ito. Mga mahal, ginagabayan talaga ng Holy Spirit, mga kapatid. At ang mga pangako ng dakilang Diyos, ito yung ating nakamtan sa buhay. Deuteronomy, chapter 28, verse 1 and 2. And it shall come to pass, sabi ng Bible, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee. Yun ang maganda ron. All these blessings shall come on thee and overtake thee. Sabi ng Bible, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin
ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon? Ngayon, mahal. Kaya kapag sumusunod ka talaga sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal, hahabulin ka talaga ng pagpapala. Walang makahadlang yan. Amen? Praise the Lord. At hindi pwedeng hindi tayo umani, mga mahal, kapag nagtanim tayo. Amen po ba? Praise God. Kaya mga kapatid, sikapin natin, sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, sabi ron, he is a new creature. All things are passed away. Mga mahal, lahat, mga kapatid ko, ng mga lumang bagay mong nabuhay, mapapawi ito. Papalitan ng bagong buhay. Magbabago ka talaga, mga mahal, kapag nakilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago ka pagpalain ng dakilang Diyos, kinakailangan mo na yung totoong pagbabago. Amen ba? Kaya sikapin po natin, itanim yung matapat na paglilingkod sa dakilang Diyos. I-glorify natin ang mahal na Panginoon sa ating buhay, mga mahal, para magbunga ng masaganang pagpapala. So pinapipili tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating nabasa kung anong gusto natin, mga minamahal. Sow to the Spirit and reap eternal life. Sow to the flesh and reap corruption, sabi ng Bible. Meron pong isa akong nabasa, mga kapatid ko, na isang magandang aral. Ang sabi po ng aking nabasa, mga minamahal, kung ano yung ginawa mo, ito'y babalik sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, mga minamahal, ito'y babalik sa'yo. Yung basurang itinapon mo, sabi ron, mga minamahal, babalik din sa'yo yon. Kaya, mga anak ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, kung nag-bless ka sa iyong kapwa, blessing ang babalik sa'yo. Amen ba? Sabi nga, mga minamahal, kung halimbawa meron pong unbeliever, mga kapatid, na tumulong sa iyo, mga minamahal, huwag mo raw sabihin, God bless you. Hindi pa naman siya nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabihin mo raw, may God bless you. Pagpalain ka nawa ng dakilang Diyos. Amen ba? Pero sa mga mananampalataya, mga minamahal, kapag mga kapatid ko, yung kapatid natin ay nagkita-kita tayo, mga minamahal, sa pagdalo natin sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo pag Sunday ng umaga, mga kapatid, magkakamayan po tayo, mga mahal. Beloved, God bless you so much. Amen? Nagyayakapan pa nga, mga minamahal, bago tayo mag-start sa ating gawain. Amen po ba? At lahat, mga mahal, ang dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, lahat nakangiti, mga kapatid ko. Praise the Lord! Dahil, mga mahal, minsan pa nating tatagpuin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Ang hirap naman, mga kapatid, yung sasamba ka, mga mahal, ni hindi mo babatiin yung katabi mo, mga kapatid. Parang wala kang kakampi. Parang ang daming kaaway. Amen ba? Magkakapatid tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kapatid mo yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Pare-pareho tayo, mga minamahal, iisang word of God yung ating pong napakinggan. Mga mahal sa ating beloved parents in the Lord. Iisa lang ang teaching, mga minamahal, na ating napakinggan. Amen? Kaya mga kapatid ko, wala pong pataasan dito mga kapatid. Kapag dumalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga mahal, aktibo tayo. Kakamayan mo yung kapatid mo. Amen ba? God bless you, kapatid. Pag sinabi mong God bless you, pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Sabi ng Bible yan. Amen? Hallelujah. Kaya kung ang buhay natin, mga mahal, hindi naging maganda, mga kapatid ko, yung ating pamumuhay hindi naging maganda, parang kakambal natin, mga kapatid ko, yung mala sa buhay natin. Dapat mawala yung kahirapan na yan. Dapat, mga mahal, putulin mo yan. Paano natin puputulin yan? Huwag kang susuko. Huwag kang manghihina. Amen ba? Huwag kang titigil sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Yung Kristiyanong tagalangit, bumabangon yan pag nadadapayan. Amen? Merong kasabihan, mga minamahal ko, ang mga sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Amen? Kaya ang Kristiyano po, mga minamahal, walang Kristiyano, mga kapatid, na hindi nadapa. Meron ba dito? Taas ang kamay. Meron bang matibay at matatag dito, mga minamahal, taas ang kamay? Wala po Ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid, sabi ng Bible, nanlupay-pay din nung nasa Gethsemane na siya mga kapatid ko. Nagulumihanan siya, ang sabi ng Bible, bilang tao, mga kapatid. Bumaba lang yung mga anghel, mga mahal, para palakasin siya.
mga kapatid ko. Lahat po. Nasabi ni St. Paul, sinong hindi nanghina? Sinong nanghina sa inyo na hindi ako nanghina? Mga inmahal. Lahat, mga kapatid. Kaya yung Kristiyano, mga inmahal, hindi sumusuko. Amen ba? Mga inmahal, patunayan po natin, mga kapatid, na narinig nating Word of God, mga inmahal, sa gawaing ito, mga kapatid ko. Yan po ang nagbibigay tibay sa atin. Wala pong aatras. Amen. Praise the Lord. Kapag nadadapa, bumabangon. Kapag nadadapa, bumabangon. Samahan natin ang tiyaga ng pagtitiis, mga inmahal, yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? The reaping, sabi ng Bible, will come at the proper time. Mga kapatid, lahat ng ating pagpapagal na ito, lahat po ng ating sakripisyong ito, mga mahal, susukluin at papalitan ito ng dakilang Diyos ng pagpapala. Higit, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Kaya kahit sabihin po ng mundo, puro negatibo, mga minamahal ko, tandaan po natin ito. Malapit na tayong magtapos. Tandaan po natin ito. We are called to be blessed. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi taong tumawag sa atin. Tinawag tayo ng dakilang Diyos para pagpalain niya. Hindi para parusahan. Hindi para pahirapan, mga mahal. Hindi yun ang image ng dakilang Diyos. Amen. Tinawag tayo ng dakilang Diyos para pagpalain ang ating mga buhay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Numbers chapter 6, verse 24 hanggang 26, mga kapatid. Ito po ang bunga, mga mahal, ng pakikinig mo ng salita ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Bilang kapitulo 6, talatang 24 hanggang 26, sabi ng Bible, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. 26, the Lord turn His face toward you and give you peace. Amen? Tagalog mo, mahal? Sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 26, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Right, amen. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Bibigyan ka ng kapayapaan. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, may takdang panahon kung kailan ibibigay ng dakilang Diyos yung kanyang pangakong pagpapala sa atin. Mga minamahal, wala pong makakahadlang yan kapag dumating ang pagpapala. Amen ba? Gusto lang ng dakilang Diyos, i-appreciate po natin yung lahat ng ginawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Marunong tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa totoo lang, mga inmahal, hindi tayo kailangan ng dakilang Diyos eh. Hindi tayo kailangan ng dakilang Diyos. Pero binigay niya sa atin yung kanyang mga salita. Ipinagkatiwala niya sa atin yung kanyang mga salita, mga minamahal. Kaya gumanda ang buhay natin. Amen ba? Anong dahilan? Bakit gumanda ang buhay natin? Mga mahal, sumampalataya ka kasi, mga kapatid, sa salita ng dakilang Diyos, ipinangaral ang ating beloved parents in the Lord. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, mga minamahal, hindi ito katang-iisip lang eh. Hindi ito fairy tale, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, hindi ito katulad ng comics. Kapag kabasa mo, mga minamahal, kalimutan mo na. Hindi po ganun. Paano mo bubuhayin ang salita ng Diyos, mga minamahal, sa iyong mga buhay? Sa pagbibigay po ng simpleng bagay, ano yun? Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pupurihin mo siya. Amen ba? Kaya mga minamahal, yung mga bagong saved dito, mga kapatid, bagong bautismo, anong unang-unang itinuturo ng ating beloved parents in the Lord sa kanila? Para lalago sila sa pananampalataya. Dumalo at magpuri sa Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Hebrew 13:15, sabi ng Bible, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. May mahal.
That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kailangan unang pagbungahin natin, mga mahal, yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi lang puro salita, puro pangako, mga minamahal. Papasok po sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga, mga kapatid. Sabi ng beloved pastor, dinadaya mo ang sarili mo. Amen? Praise the Lord. So paano mabubuhay ang Word of God sa ating mga buhay? Una, you must listen to the voice of God attentively. Attentive kang nakikinig, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Dapat po, wala pong unnecessary movement. Pagka Word of God ang pinag-uusapan, mga minamahal, pinag-aaralan natin. Sapagkat itong Word of God na ito, ang mahal na Panginoon mismo ito. Ito mismo ang Holy Spirit, yung Word of God. Amen. Praise the Lord. Kaya pag tinutwist natin, mga mahal, ang katuruan, mga kapatid, ng balalagawaing ito, mga mahal, isang uri ng pamumusong yan sa Holy Spirit. Mapapatawad na lahat po ng kasalanan, pero ang mamusong sa Holy Spirit, mga minamahal, walang kapatawaran, sabi ng Bible. Paano natin napupusong ang Holy Spirit, mga mahal? Kapag hindi natin pinaniwalaan, mga mahal, yung purong salita ng Diyos na pinapangaral sa pulpitong ito. Tinutwist natin, mga mahal, binabaligtad natin, mga kapatid ko. Mga mahal, isang uri ng pamumusong, mga mahal, sa Holy Spirit yan. Amen? Praise the Lord. So listen to the voice of God attentively. Sabi ng James 1:19, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita. Magmakupad, mga mahal, sa pagkagalit. Tanungin ko po kayo, mga mahal, saan ba natututo ang Kristiyano? Mga kapatid, saan siya nakakakuha ng kaalaman, mga minamahal, ang Kristiyano? Hindi sa kanyang pagsasalita, kundi sa pakikinig. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kahit yung mga preacher, mga kapatid natin, mga preacher po natin, mga minamahal, kailangan din po naming makinig, mga kapatid. Praise the Lord. Alam nyo, kapag ka, mga minamahal, kailangan namin ng extra strength, mga kapatid, sa aming spiritual, pinapanood namin, mga minamahal, yung mga preaching ng ating beloved honorable pastor sa YouTube, mga kapatid. Hallelujah. At kapag napapanood namin, mga minamahal, nare-refresh kami, mga kapatid, naalala namin, mga mahal, yung panahon na kasama pa namin ang ating beloved honorable pastor, mga minamahal. Wala akong nakita sa kanila, mga mahal, na sila'y nang hinat ng lupaypay. Say praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, kaya, mga mahal, napakahalaga po nang tayo'y makikinig, mga minamahal ko. Amen. Pangalawa, mga minamahal, preparation. Makinig po tayo, mga mahal, ng attentive, sabi ng una na ating na pag-aralan. Pangalawa po, preparation. Kailangan handa tayong pumasok sa spiritual at i-overcome natin yung karnal, mga mahal. Kailangan natin pumasok sa spiritual realm, mga mahal. Amen. Kinakailangan nating mabuhay, mga kapatid, mabuhay dun sa spiritual, mga minamahal ko, na paglilingkod. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Pangatlo, mga kapatid ko, willingness. Tatlo lang po yan. Willingness, kusang pagsunod. Mga mahal. At habang inihanda natin, mga kapatid ko, yung ating mga awit, mga minamahal, para sa ating application, mga kapatid, sa ating pag-aaral, pinag-aaralan sa araw na ito. Hindi po magkakaroon ng kaganapan, katuparan ng salita ng dakilang Diyos sa atin hanggat hindi nagiging totoo, hanggat hindi nagiging seryoso yung paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Kailangan muna nating matanggap, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa ating mga buhay. Amen? Isuko natin yung si ako. Praise the Lord. Surrender natin yung si ako, mga minamahal. Kapag ka tinanggap mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid, patay ka na. Patay na itong katawan na ito. Nabubuhay ka na lang para kay Kristo. Amen? Praise the Lord. Kaya sa bawat pagtitipon po natin, mga minamahal, sinisikap po natin mag-move ang Holy Spirit, mga kapatid. Sa tuwing nagkakatipon tayo, sinisikap natin lahat kumilos ang Espiritu Santo na malapit sa ating kalagitnaan para matiyak po natin na nalulugod ang dakilang Diyos sa atin. Amen ba?
So buhayin natin yung salita ng Diyos sa ating paglilingkod. Buhayin natin, may mahal, ang salita ng Diyos sa ating paglilingkod. Paano? Alisin mo yung doubt. Nakikinig ba kayo? Alisin natin yung doubt. Alisin natin yung masamang akala. Huwag mong hayaan alipinin ka ng pagiging mahina sa espiritual. May mahal. Hindi tayo magiging mahina, mga kapatid, kapag lagi tayong nakaugnay sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Magpakatatag tayo. Praise the Lord! Magpakatatag tayo, may mahal. Bumangon ka palagi kapag nadadapa ka, mga kapatid. Bumangon ka lagi. Past is past, mga minamahal. Yung nakalipas na mga kapatid ko. Huwag mong hayaan, mga mahal, ipaalala sa iyo, mga mahal, ng kaaway, yung mga nagdaan mo, mga kapatid. Yung nagdaan na, pagsisihan na, mga minamahal, at pagkatapos, mga kapatid ko, tuloy-tuloy ka na. Move on ng move on. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Fight para sa kaligtasan natin, mga minamahal. Tinubos tayo ng dakilang Diyos sa ating kasalanan. Amen. Napatawad na tayo sa ating kasalanan. Nagtagumpay na po ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga mahal. Amen ba? Nagtagumpay na siya, mga kapatid ko. Alisin mo na, mga minamahal, yung pag-aalinlangan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, huwag kang bibigay. Yan ang ating awitin, mga mahal. At habang ating pong tinatawagan, mga kapatid ko, ang ating mga instrumentalist, mga mahal, awitan natin ang dakilang Diyos. Huwag bibigay, huwag aayaw, mga mahal, huwag tayong magsasawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Yes, Lord God. Yes, Jesus, Lord. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Thank you, Jesus, O God. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ibabago ka niya muli. Kung ika'y purihan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Tayong lahat may mahal. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos.
huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo maghihina, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina, gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Minsan pa awitin natin, nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Parang bang di mo na kaya, ang dami mong problema, parang bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina, gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, Jesus. Thank you so much. Mga minamahal, sabi ng Bible, langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Mga mahal, kahit marami ka ng pagpapalang natanggap sa mahal ng Panginoon, kapag hindi ka nakatayo sa Word of God, may papalimot ng diablo, mga mahal, lahat ng pagpapalang natanggap mo. Kahit gaano na tayo katagal sa paglilingkod, kapag hindi ka tumayo sa Word of God, mga mahal, babagsak ka. Ang Kristiyano po, mga mahal, na nakikinig lang ng Word of God, pero hindi pinapamuhay. Katulad siya ng nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pagdating ng bagyo, mga mahal, wasak ang bahay niya. Dahil nakatayo sa buhangin.
Pero ang Kristiyano may mahal na nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Jesus is the rock, sabi ng Bible. Nakatayo ka sa bato, mga mahal. Pag dumating yung bagyo ng pagsubok, mga kapatid, hindi ka magigiba. Mga minamahal. Dahil pinanghawakan mo ang pangako ng dakilang Diyos. Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi silang maaagaw ni naman sa aking kamay, sabi ng mahal ng Panginoon. Sinong makapaghiwalay sa akin, sa ating lahat, sa pag-ibig ni Kristo, sabi ng Romans chapter 8. Ang kapighatian ba, ang kahubaran, ang kagutuman, mga mahal, kahubaran, kamatayan, mga mahal, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Mga mahal, hallelujah. Ihawakan natin ang pangako ng Diyos. Mga mahal. Amen, hallelujah. Dadalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa ating mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Amen. Hallelujah. Kung nais niyo pong lumuhod, mga minamahal, nasa inyo po yun. Kung nais niyo pong tamayo na lamang, mahal, nasa inyo po yun, mga kapatid ko. Dumako tayo, mga mahal, sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hingin natin ang kanyang patnubay, ang kalakasan mula sa kanya. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Mahal na Panginoon, sa mga reminders o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga muling pagpapaalala mo sa amin, Ama. Mahal na Panginoon o Diyos, napakahalaga po. Patuloy kaming magtiwala sa iyong mga pangako. O Diyos, hallelujah, Lord God, gabayan mo yung mga anak, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan sa paglilingkod. Amang banal, patuloy mong panghawakan. O Diyos, hallelujah, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord God, kami magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangunat panalangin ng aming mga magulang, sa aming beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeida. Dakilang Diyos, abutin mo ang mga anak, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Mga karamdaman, pagalingin mo, O Diyos, mga problema, lutasin mo, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, Father, we pray in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman kung meron man mga minamahal. Hallelujah. May problema po tayong mabigat, mga kapatid, taas ang dalawang kamay. Ating sawayin mo in mahal in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos. Lahat ng mga problema, kahirapan, hallelujah. Karukhaan, cast out in the name of Jesus. Pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Sicknesses and disease, hallelujah, be healed in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Cast out. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Bilang pananampalataya, mga minamahal ko, tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, min mahal. Taas ang mga kamay, mga kapatid ko. Taas ang dalawang kamay. Mula sa puso, may mahal. Tatalon tayo 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Jump. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. God bless you po, mga mahal. Purihin natin malapay ng mga kapatid ko. Tayo dadako sa ating pong announcement, mga kapatid.